Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay magbabahagi na naman ako sa inyo ng panibagong gabay, lalo na dahil nalalapit na ang full moon ngayong buwan ng February, kung saan ito ay magaganap sa February 12. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay lamang at nakadepende na po sa inyo kung maniniwala o gagawin ninyo ang mga bagay na ito dahil nasa atin din naman ang pagpapasya. At kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, mainam na skip na lamang po muna ninyo ang video na ito at kung isa ka naman sa mga taong may 100% paniniwala sa mga gabay, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po tayong matutunan sa paksang ito. Ngayon po ay gagawa po tayo ng salt water cure. Ang mga bagay na kakailangan lamang natin dito ay isang clear na baso. Huwag po kayong gumamit ng mga plastic o mga metal po na baso, kailangan po ay clear na babasaging baso. At kumuha din po kayo ng 6 na piraso ng Chinese coins kung meron po kayo, pero kung wala naman po ay pwede po kayong gumamit ng ordinaryong barya lamang na metal. Pero kung may mga lumang barya po kayo na tanso, maaari din po ninyo itong gamitin. Basta 6 na barya lamang po. Pagkatapos ay kailangan din natin ng rock salt o sea salt o kahit yung ordinaryong asin po natin sa bahay. Huwag po kayong gumamit ng ibang asin katulad po ng Himalayan salt or yung iodized salt po. Rock salt lamang at sea salt ang pwede. At syempre kumuha din po kayo ng tubig po na malinis at kumuha na rin po kayo ng isang tray o kahit anong lalagyan po para saluin ang overflow. Ang gagawin lamang po natin dito ay punuin muna natin ang baso ng asin. Yung halos mapuno na po siya, pero kailangan po ay may espasyo pa para sa mga barya. Pagkatapos po ay ilagay natin ang 6 na barya sa ibabaw ng asin. Kung mayroon po kayong lumang baryang gawa sa tanso, katulad po ng lumang 5 sentimo po, mas mainam po dahil ito ay kumakatawan sa metal element. Pagkatapos po ay dahan-dahan po nating lagyan ng tubig ang baso na may asin at barya. Ibuhos ang tubig hanggang sa mapuno ang baso at hayaan lamang itong masettle. Huwag na huwag po itong haluin. Kailangan po mayroong tray o lagayan po dapat at dito natin ipatong ang salt cure water para po maiwasan ang pag-overflow. Pagkatapos po ay maaari na po natin itong ilagay sa mga sulok o parte ng bahay kung saan po malakas ang negative energy. Maaari pong sa kwarto, sa banyo, o sa kusina po or sa inyo pong sala. Kung meron po kayong tindahan o negosyo po, pwede nyo rin po itong ilagay doon upang higupin nito ang lahat ng mga masasamang enerhiya na nakapaligid sa tindahan man o sa loob ng inyong bahay. Dapat po ay ilagay po ninyo ito sa tamang lokasyon kung saan malakas ang negative energy at iwasan po itong galawin. Hayaan pong mag-react ang asin at tubig upang sumipsip ng negatibong enerhiya. Obserbahan niyo po ito at kung may makapal na crystallization o nagbago na po ang anyo ng asin, palitan na po ito kaagad. At maaari din itong palitan kada 1 taon o kung kinakailangan. At tandaan, kapag mag-dispose po tayo nito, huwag po itong itapon sa loob ng bahay o sa kusina o sa kubeta. Ibuhos nyo po ito sa labas mismo at hugasan ang baso ng mabuti. Ang salt water cure ay isang popular na paraan sa feng shui upang alisin ang negatibong enerhiya sa isang tahanan o opisina. Naniniwala ang mga eksperto sa feng shui na mayroong tinatawag na sha qi o ang negatibong enerhiya na maaaring makakaapekto sa kalusugan, kasaganahan at pangkalahatang daloy ng swerte sa isang lugar. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng asin, tubig at metal, maaaring mapanatili ang positibong enerhiya sa paligid. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng salt water cure ay ang pagsipsip ng negatibong enerhiya. Ang asin ay isang natural na purifier na ginagamit hindi lamang sa feng shui, kundi maging sa iba't ibang kultura bilang panlaban sa masasamang enerhiya. Ang tubig naman ay sumisimbolo sa daloy ng enerhiya, habang ang metal, na karaniwang Chinese coins o baryang metal, ay tumutulong sa pagbabalanse ng mga elemento. At kapag pinagsama-sama ang mga ito, nagkakaroon ng chemical reaction kung saan bumubuo ng crystallization sa ibabaw at gilid ng baso.
Ito ay isang palatandaan na ito ay sumisipsip ng negatibong enerhiya sa paligid. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon po kayong natutunan sa ating gabay na ginawa ngayon para panatilihin ang maharmonyang pamumuhay at puksain ang negative energy sa bahay. God bless po sa ating lahat.